Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:08. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangga at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Maayong hapon. Maayong hapon sa mga nakatutok karon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo sa AM band. Bing pabiyon na ini sa pagtalos anay temporaryo sa inyo sa nga regular anchor sa kay Paul Taroza. Si Paul ara karon niya sa Miag-Aw, may coverage sa pagtambong sini sa aktibidad sang 3rd Infantry Spearhead Division Philippine Army, kaupod ang provincial government sang Iloilo kag mga partner government agencies nagahiwat subong sang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise sa siniiyang mga munisipalidad no, sa Miag-Aw kag San Joaquin sa probinsya. Ang activity nga ginahiwat sa karon nagatuyo nga mapabaskog ang kahandaan, interoperability kag coordination sang mga ahensya sang gobyerno sa pag-response sang complex security kag emergency situations. So that's why ginapangnahan ini sang 3rd Infantry Spearhead Division o kung sang Philippine Army. Mabatian nato ni while ang mga pagpahayag no ng Brigadier General Neil Richard Patricio, ang commanding officer ng 301st Brigade Philippine Army. Also ang mensahe ni Miag-Aw Mayor Richard Garin. Siyempre pa si Governor Arthur Defensor Jr. kag si Major General Michael Samson, ang commanding officer ng 3rd Infantry Division Philippine Army. Ang kahandaan mga kabiyanan pero may ini gina gid sa aton gina-remind no sa mga not only sang security o complex security kag emergency situations, particular man sa mga ginahimo sang aton sa nga mga ahensya sa gobyerno sa pagpanguna sang Office of the Civil Defense no kay sa June 18. That would be Thursday, adlaw sang Webes, mga kabiyanan, ang paghiwat man sang national o simultaneous earthquake drill no diri sa siyudad sang Iloilo, may ara nga sa Western Visayas, may ara nga ginatutukan karon kag ginapanghandaan sang OCD o kon Office of the Civil Defense ang ini nga aktibidad.
Sa mga private school, subong iyang Martes, ang ining earthquake drill, ginhiwat mga kabyanan sa bahin sang Assumption School, no? Dari sa Iloilo City man, kag ang iban nga mga eskwelahan, no? May mga ara na ini nga ginhiwat para sa grade school, dapat handa na sila kung anong himuon, ang duck cover and hold, kag ang aton man sining information nga nakuha sa kaina sa bahin sang aton sa iyang mother station sa DZRB sa Metro Manila, hindi lang ang duck cover and hold dapat no nga aton sa iyang put in our minds if ever nga may arak sang ninog nga matabo, no? So diin bala after sang ninog, diin bala dapat makadto ang convergence area, anong dapat himuon, no? Anong mga dalon, no? Kung ara ka sa inyo nga balay, dapat may ano nga mga pagpanghanda. So tanan nila mga kabyanan gina-remind perme, no? So ang iniman nga activity sa may bahin sang Miag-Aw, ang complex security, no, kag ang mga sitwasyon nga ginaatubang in cases may ara sang mga emerhensya. Sang kainas ng aga, ini na umpisahan mga kaabyanan sa aton sa nga pamatian ay siguro una sa kay Brigadier General Neil Richard Patricio, ang commanding officer ng 301st Brigade Philippine Army. Ang aton sa nga pamatian, may ara kita dira sang mga natipon, no, nga mga video kag audio mga kaabyanan. Si Brigadier General Neil Richard Patricio. It is my honor and privilege to welcome all of you to the opening of the Interagency Territorial Defense Operations Exercise or ITTOX Pag-Ugyon 2026. First and foremost, allow me to express my sincere gratitude to all our partner agencies and stakeholders. Madamong salamat sa inyo pag-ooperar, pag-ulit, pag-ugyon sa aton na katuyuan. The strong turnout we see today is a clear manifestation of our shared commitment to public safety, government preparedness, and national security. Today, we gather at all these representatives of different organizations, but as partners pursuing a common mission. Because in today's security environment, no single agency can address every challenge alone. Whether faced with territorial defense concerns, humanitarian emergencies, natural disasters, or threats to public safety, success depends on our ability to work together, coordinate effectively, and respond as one team. Pag-Ugyon 2026 is particularly significant because it serves as a practical validation of two important initiatives. First, the province of Iloilo's Executive Order number 111, which institutionalizes a coordinated and all-of-government approach in responding to crises and emergencies affecting our communities. Second, the Armed Forces of the Philippines Comprehensive Army-Pelagic Defense Operations Concept, which seeks to strengthen territorial defense to synchronize military operations, civilian preparedness, and interagency cooperation across our archipelago. In essence, Pag-Ugyon transforms plans into action. It allows us to test our systems, validate our procedures, identify gaps, and improve our collective readiness before an actual crisis occurs. In 2 days, participating agencies will face realistic and challenging scenarios that will test our coordination, communication, decision-making, and response capabilities. More importantly, it will strengthen the relationships and trust among institutions that are essential during times of crisis. After all, preparedness is not solely the responsibility of one agency.
It is a shared responsibility. It is a collective effort. This is the true spirit of Pagugyon. Together, we prepare. Together, we prevail. Mabuhay ang probinsya sang Iloilo, mabuhay ang tanan o lahat ng participating agencies and organizations, mabuhay ang Republika ng Pilipinas, madamo gid nga salamat. Nabatian ang opening statement o kanang yasin nga mensahe ni Brigadier General Neil Richard Patricio, ang commanding officers ng 301st Brigade Philippine Army. No? Communication, coordination, kag hindi na kuno makaya sa isa lang kaahensya ang mga krisis o kunang pagsabat sa krisis kag ang dapat sini may aragid sang pag-ugyon. No? So may ang ila sini iyang nga title gani sa banner nila dito sa stage, mga kabyanan, ng backdrop may pag-ugyon nga word, no. So that's why ang local government unit, no, ang pagpanguna man sini sang gobyerno na sang probinsya nga si Governor Arthur Defensor Jr. ato gididto subong iya nga adlaw, a 2-day event o kun activity sa San Joaquin naman sa buwas siguro na ang aktibidad, mga kabyan, as mentioned kaina nga kung sa diin miyag-aw ang San Joaquin ang ilas ni iyang padulungan naman for some exercises para iya sa panghanda, no, preparado in any time of crisis sa aton siniya nga matabo, no, ang mga insidente. For this time, si Mayor Richard Garin sang miag-aw ato naman pamatian, no, ang iya sini nga sabat balanta ang mga LGU pan local chief executive dako man ini nga bahin sa mga proyekto, programa sang nanoy tuhay nga mga ahensya sa gobyerno. Si Mayor Richard Garin, pamatian naton ang iya nga mensahe. To whatever will happen. And only God knows kung hasta kita sa diri sa kalibutan. Most especially to our beloved Governor, Arthur Defensor Jr., to Art, para pakabidato. General Samson, dali na lang birthday, sir. General Suderio, basta hindi gini politiko, hinay palakpak yun. Mayor Jose Abad Lazaro, Mayor Jennifer Garin Culada, Regional Board Member Joan Basco Herbinanda, kag sa ako nakita ang pinakagwapa nga board member, Atty. Rica J. Garin. Kasi mangimon si Joan. General Patricio, good morning, sir. The very first time nabatian ta ang plano when General Patricio visited our office and together with Colonel Salinas and the rest of the provincial officials. Hindi ko naman ma-mention ang alam yung tanan-tanan, but I know you are all very important people this morning. It is really the presence and your presence and the presence of the beautiful people that will make these exercises, these interagency territorial defense operations exercises, a success. Di bali, successful or not, basta importante naka-preparar kita. Wala ko naman ma-mention ang ngalan sa mga officials from other municipalities, but it is really your presence that makes this occasion very beautiful. Palapakan natin ang tanan-tanan. Thank you for choosing Miagao. Pwede man ninyo ni butang sa ibang kabanuhanan. But maybe because the presence of the 61st Infantry Battalion is here in this beloved municipality, headed by Colonel Jekyll Dulawan. Sir, good morning.
ang amon yung guest speaker sa June 12. So, as the municipal mayor of this municipality, Mayor Richard Green welcomes each and everyone in this interagency territorial defense operations exercises, PAG-Pukyun 2026. Very nice. PAG-Pukyun 2026. Nga ay, hindi kita mag-Pukyun sa 2027. Nga ay, hindi kita mag-Pukyun sa 2028. Ang mga pinag-importante 2028. So, kasi kung may mga calamities like this, hindi lang man ang Yagaw. Diyan man ang San Joaquin. Diyan man ang Gimbal, the neighboring towns. Diyan man ang probinsya ng Iloilo. Why? Invasion in the Philippines, concern lang sa isa kabanwa nga naigo? No. It's our territorial defense program. Bilog na Pilipinas is affected. Sa amon, sa local government, you cannot say that your barangay is a very progressive, your town is a very progressive municipality kung wala man magnami ang tanan ng kabarangayan. And in the province of Iloilo, hindi mo itakambal nga progressive and ready kita tanan-tanan if may isla kabanwa nga hindi man preparado. I hope na maka-learn kita to these exercises. I hope naka-follow man live ang other municipal mayors, other barangay leaders. It may happen sa inyong barangay, sa inyong banwa. So kung matabo, ano mo brahon mo? Di ba? This is just like an exercises of natural calamities. For example, may linog, may sunog, may baha, may bagyo. Unang hit, do you know what to do? Di ba? Kung hindi ka kaibalo, hindi na evacuation center mo. Amo, hindi. Kung may missile attack, do you know what to do? Thank you again. Nag-learn kami sumo. And we will learn from this. And this experience will never be forgotten. No? For the whole life, as long as we are here. But thanks God also, it may not happen. Ang mga mensahe ni Mayor Richard Green sa pagbukas no sang programa kag military exercises with the Philippine Army kaupod ang mga local government unit. Si Governor Arthur Defensor Jr. naghatag man sang iya sini nga mensahe no, and also si Major General Michael Samson ang commanding officer sang 3rd ID. So unahon naton nga pamatian ang iya ni Governor Defensor no sa iya sini nga bahin, balanta ang probinsya sang Iloilo, ang ila sini nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office mga kabyanan alerto ni sa anuman nga mga kalamidad no from time to time bisan nga hindi simultaneous earthquake drill on that part, may mga ginahiwat sila iyang earthquake drill no sa provincial government. Si Governor Defensor atong pamatian ang iya sini nga mensahe. Tayo lang ang nakikinig sa ginagawa natin ngayon at sa mga sinasabi natin because we have here the armed forces of the Philippines family. And we want our Chief of Staff of the Armed Forces and the leadership of our partner national government agencies to have a clear understanding of what we are doing now and why we are doing it. So unahin ko aking pagpapasalamat sa Armed Forces of the Philippines family, sa inyong lahat. Thank you very much for this interagency territorial defense operations exercise. Ang ating Pag-Pukyun 2026. And joining us today, we have no less than the Deputy Chief of Staff
Armed Forces, Deputy Chief of Staff for Operations, General Texa Suderio. By the way, kababayan natin siya kasi taga Santa Barbara. And our division commander of the Army, Major General Michael Samson, palakpakan natin. Thank you very much, General. And, our Brigade Commander Neil Patricio. Hindi dahil hindi kita kilala, alam mo, malapit na akong maging senior citizen. In case you don't know. And of course, our partners from the Navy and the Air Force. We also have the Bureau of Fire family. Of course, ang ating Philippine National Police. We have Colonel Hiro Rasalan here, and the rest of our PNP family is also joining. General Colonel Raul Fernandez and the Office of Civil Defense family. Thank you very much. Our department heads headed by Dr. Raul Baniñas and the rest of the Iloilo Provincial Government family, and all the all our partner national government agencies, whether they are here or not, because they really are a part of this. And our Sangguniang Panlalawigan, headed by our Vice Governor, Lian Debuque, and the board members of the first district. We have board members, Erminanda, and board members Rita Garin, and to Miagao, to Mayor Richard Garin and Vice Mayor Salve Napo. Thank you very much for having us here in Miagao. Salamat. And Mayor Abad Lazaro also of and the Vice Mayor Silvio of San Joaquin. Salamat. Salamat also for having us in San Joaquin. Malaking bagay ito because kailangan natin ang lahat in order to protect our community. We need the whole community, and that is why we are doing. But I will take time. I will take time to explain to you. I know na napaliwanag ko na ito, but I will do it again. I will do it again para malinaw sa mga kababayan natin sa probinsya ng Iloilo at sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas kung anong ginagawa natin at kung saan nanggagaling ang Armed Forces of the Philippines, ang Iloilo Provincial Government, at ang ating mga partner agencies sa ginagawa nating interagency territorial defense operations exercise. So insofar as our Iloilo Provincial Government and our partners. Ladies and gentlemen, let me give you this. Si Governor Arthur Defensor Jr. sa iya nga mensahe, no, ang aba niya, there is strength kuno nagaugyon, no, and ang ining exercise nagahatag ini sang syempre ila sa niya nga pagpabakod man sang aton sa nga puwersa, no, Interagency Territorial Defense Operations Exercise. Si General Samson o kon Major General Michael Samson, Commanding Officer sang 3rd ID, may ara man sang iyang mensahe, pamatian naton ang iya sining mga pagpanaysay. So this activity marks another significant step in strengthening our collective preparedness and enhancing our capability to respond to the evolving security challenges of our time. Today, we gathered with a common purpose to ensure that our communities, our institutions, and our nation remain prepared for any threat that may confront us. While territorial defense is often associated with military operations,
we recognize that safeguarding our nation is not the responsibility of the armed forces alone. National security requires a whole of government approach, one that harnesses the strength, resources, and expertise of every government instrumentality, and it demands unity of effort and shared responsibility among all stakeholders. I would like to express my sincere gratitude to the provincial government of Iloilo, under the leadership of Governor Arthur Defensor Jr., as well as the local government units of the 1st District of Iloilo, and other national government agencies for your invaluable support, commitment, and active participation in this exercise. Your partnership demonstrates the vital role of local governments in building resilient communities and ensuring readiness in times of crisis. Nung pinaplano namin ito, why I considered Panay as the venue of the first interagency territorial defense exercise. Alam niyo sa area ng 3rd Infantry Division Joint Task Force Spear extends to 3 regions. Region 6, NIR, and Region 7. And among these islands within the jurisdiction of the area of responsibility of 3rd Infantry Division, ang Panay ang pinaka-viable. Because we are nearest to the actual threat wherein yung dito sa western side, which is the West Philippine Sea area, among the provinces or among the different provinces within Panay Island, yung Iloilo din ang merong at least na-establish na community defense program or concept. So, we envision the Ang kabahin sa mga pagpahayag ni Major General Michael Samson, Commanding Officer ng 3rd Infantry, Spearhead Division, Philippine Army. Para makakuha kita mga kabayanan sang dugang mga impormasyon, no? Ina nga napapati naton sa inyo nga mga messages kay na inasang aga, and there are actual nga exercise na patuman sa buong adlaw, and si Paul sa aton nga line hibalo naton ang mga pila pa ka mga nakuha niya nga mga impormasyon sa amo iya nga activity nga ginapangunahan sang Philippine Army with the local government unit sang Miagao and the province of Iloilo. Paul, mayong hapon, kumusta dira Paul? Ayong hapon gid Miss Bing no kag sa tanan naton nga tagpalamati live kadiri nga nagabalita sa Banwa sang Miagao sa sining interagency territorial defense operations exercise sa diin kaina sang aga ang una nga senaryo no para ngati maintindihan pagid sa aton nga mga kauturan kining first scenario nga may spillover nga natabo kasunod sang pagpangbomba nga natabo sa Metro Manila. May mga kauturan kita from Mindoro, may mga kauturan kita from Palawan na nag-evacuate diri sa aton sa syudad o sa probinsya sang Iloilo. Kaya ang purpose gid sini nga activity Miss Bing matakos ang kahandaan sang aton mga pumuluyo, stakeholders, Philippine Army, nagkalain-lain nga government agencies sa paano ba na mag-respond in kaso nga may invasion na matabo diri sa aton diri sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Kag ini kabahin man sang Executive Order number 111 ni Governor Toto Defensor. Kag kaina ang first scenario, spillover management, paano ginhandle no sa aton nga mga kauturan ining pag-evacuate. Alin ng iban Miss Bing no ang senaryo nagsakay ini sila sa motorbangka. Nagsakay nila sa motorbangka, nagdungka ini sila sa barangay Sapa, Miagao, Iloilo, sa coastal barangay man diri sa Banwa sang Miagao, Iloilo. Kag Miss Bing no may process kumbaga una yung kamustaan na sila,
tapos gin-check ang ilang sitwasyon. Kalti may ara man ngati mga naglain ng pamatsyag, gindala sa evacuation center. Kag makita mo may system bala. May mga frontliners kita nga nagtatap sa ila asa sa gindala sila sa ambulansya. Kag ari Miss Bing no ang tista may nakita kita didto ngati naobserbahan naton nga siling naton may dako tsansa ngati kung may invasion nga matabo may mga espiya nga ano no nga nakaupod sa sining mga nag-evacuate kag nadakop no sa aton nga mga kauturan kag mga foreign nationals mga tatlo more or less tatlo ka mga foreign nationals nga nagaserbi espiya ang ginpang dakop no sang aton nga mga otoridad. Subong nga hapon Miss Bing ang senaryo subong nga hapon is missile attack. Paano i-manage no sang aton mga government agencies, local government unit kung in kaso nga may maglupok nga bomba diri gidya mismo no sa probinsya sang Iloilo. Kagti sa sini nga mga tinion may mga may mga ginpang evacuate ng mga kauturan kita na trap no sa sining natabo nga missile attack. May mga katapo sang Bureau of Fire Protection na nag-respond para palungon ining kalayo kag kaina sa dalan no may mga may mga tangke man kita no sang Philippine Army nga naglalabay para man no magbulig sa sining natabo Miss Bing no nga missile attack diri sa The simulation Yes, exercise gid gali. Yes, Miss Bing, no, nga ang purpose gid sini nga ti way tamang ginapangayo kagti based man sa information halin sa Iloilo Provincial Government wala man sang actual threat nga ginapatigayon ini pagpanghanda lang kay Yes. kay Governor Toto Defensor bisan diin nga bahin sang kalibutan nagapangatubang kita sang threat. So mas importante nga mapanghandaan naton with the help man no sang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, PNP naton, kag mga local government units. Importante kit Miss Wing no mga LGUs naton nakahibalo man sang ila pagaobrahon in kaso nga ti what if sa inyo banwa, sa inyo barangay ini matabo, paano kamo mag-respond? Kag amo na no part man sang sininga exercise ang ining pagtakos man sang handaan sang aton nga mga sibilyan kiti may mga makita kita diri na observe naton may mga sibilyan man kita nga nagalantaw naga-observe man sa sining nga mga tinion kag dati subo may na-trap pinapakita diri no sa taga Bureau of Fire kung paano nila buksan no yung isa ka balay balay nga din may mga na-trap nga mga kauturan bangod sa sining epekto sang missile attack this week. Kag ti amo na no after sini biyahe no ang mga naapektuhan naton nga mga kauturan sa evacuation center. So amo na no may process, may pagtatap na ginahimo para sa mga residente kit nga posibleng maapektuhan. And bali today ini nga defense operations exercise Paul. Yes, Miss Bing, no, subong adlaw diri sa Banwa sang Miag-aw kag ang adlaw mga kabiyanan no para sa ibalo sa aton mga kauturan hiwaton sa Banwa sang San Joaquin. Ang ining territorial defense operation exercise kag sa nakita naton ang highlights Miss Bing ang boss kay ang scenario boss ang i-simulate nila mo ning coastal defense kag anti-infiltration operation. Kung tiningon Miss Bing may may invasion git Daw may invasion. yes Miss Bing no so paano bala depensahan sang aton nga mga kauturan no kay ti kaina no after sang program may pila ka mga ginpakita man si Mayor Abad Lazaro no nga mga ang mga pilaman ka mga videos no ati ang pagpanghanda man nila dito kay amo na no siling nga ina ready git Banwa sa San Joaquin sa sining territorial defense operations
exercise. So for kung subong adlaw, may mga Bureau of Fire Protection o kung mga bumbero dira kaina, Paul? Yes, Ms. Bing, no, mga katapos ang Philippine Coast Guard, Ariman, Okay. Municipal Social Welfare Development Office na ton, Araman, mga katapos ang Office of Civil Defense, kag iban pagid no nga mga government agencies kiti interagency dapat buligay gid kumbaga kung ano ang function or mandato sang amo nang ahensya amo nang iya nga iga-deliver. Okay, so highlight gali buwas. So meaning ang siguro mga boats sa Coast Guard kag iban pa nga mga government agency didto sa Joaquin, Paul. Yes, Miss Bing, no, bisan kaina may mga assets man, no, mobility assets from Philippine Coast Guard, nagpatrolya, ang iban na nagbulig man sa sining senaryo ngati may mga kauturan kita nga nag-evacuate. So amo na no, sa siling gani isang mga officials way ta man ni ginapangabay ang aton siniya ginapreparahan lang naton ang mga kaangay sini nga sitwasyon kasi kung in kaso nakahibalo na kita kung anong aton nga pag-autahon. Okay, sige Paul. Miss Bing, balita diri sa idugang na lang naton Miss Bing, no? Ang natabo sa simbahan sang Miag-Aw, na-interview nato no si Mayor Richard Garin katuoy sa sining advisory man from Tourism Miag-Aw. Kasi limitado kuno ang statement is limitado no ang pagpasulod no pag abi-abi sa mga kauturan tabangod sang epekto sang linog pero sinilang gid no na interview si Mayor Richard Garin kag nagpahayag nati normal ang sitwasyon sa simbahan, safe kag gin-explain niya kun diin ang mga nagdala taktak bala ng mga porsyon sa simbahan kag gin-explain niya ngati ara ato sa likod nga bahin. Pwede naton Miss Bing no ara dira na send naton sa aton nga technician ang porsyon sang pagpahayag ni Mayor Richard Garin. At least ma-educate tong aton mga kauturan kasi pan ngati mga gusto pala magkadto sa Miag-Aw Church kasi hindi man lipod sa iban sa aton mga kauturan. UNESCO Heritage Site ang Miag-Aw Church kasi amugid niyang isa man sa ginapadulungan sa mga turista. So at least may update no nga bukas ini sa publiko kag pwede gid sila makakapadulong sa Miag-Aw Church. Yes, kaya mga churches naton diri actually sa Panay mga century old na mga pila na nakatuig no ang pila ka dekada na ang mga edad sang mga aton sa niya nga mga churches. Diri. Pero sa yes Miss Bing no kag ang sa ano na pagpakayo sang naguba nga porsyon ginklaro sang local government unit no ni Mayor Richard ngati hindi sila ya dali-dali makapakayo kasi basta may mga amo sina nga proseso nga pagaymon renovate or ano man dira nga mga pag-obrahon dapat mag-agi anay sa NCCA kag NHCP ngati magapatigayon buwas Miss Bing no sang inspeksyon. Okay, sige. Miss Bing, balita sa Banwasang Miag-Aw para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, thank you very much Paul Tarosa mga kabyanan pero luyag naton matantaw ang iya sining pagkuha no sang Miag-Aw Church pwede naton mapakita. Tanaw mga kabyanan sang sining simbahan sa Miag-Aw para nga makita naton bala no regular ang o normal ang gihapon no operasyon sa bahin mga kabyanan sang Miag-Aw no suno iya sa local government unit o kun kay Mayor Richard Garin ang aton sini nga kung pwede naton makita mga kabyanan. Parehas sila mga tourism sites ara ginadaya permi ang NCCA ano ka ng NCCA? Commission for Culture and the Arts. National Commission for Culture and Wala the siya. Arts. So basta under ka sa National Culture Commission on Arts before mo na siya tandugon maski kani manghilamon ka lang manglimpyo ka lang may repair ka
dapat inform sila, you have asked permission sa ila. Diba? So, hindi na siling kandugo naton dali-dali. Although kabalo naman kita because we're an engineer, kabalo kita kung ano yung obrahon, but we have to follow the guidelines na dapat NCCA should supervise. Pero other than sa simbahan, Mayor, may other buildings or structures na ginamonitor natin? Kadamo kami sa mga buildings, private buildings, and government institutions, but no reported nga mga damages. Amo na sa church ang reported. Sa mga private, sa government institutions and buildings, wala sa damage. Especially the new municipal building, that 5-story municipal building of Miagao, wala sa damage. It's safe. And for your information, dira sa atong bagong munisipyo, may ara kita dira nga ginatawag nga seismic alert. Magkulag lang siya, mga ang gabala intensity 2, intensity 2.5, gin request ko na lang wala na intensity 3. No? Ma-alarm na siya. 3 up, ga-alarm na siya. Kaya kung mga 2 or 1.5 puta mo, pati agi sa salakyan, vibrate, ga-alarm. No? So, it's very safe. The new building is safe. Kagawa ng kalantuan nyo. The tourism sites, you visit the church, at the same time, naging tourist destination naman ang munisipyo sa Miagao. Parehas sila, mga Ang pahayag mga kabayanan ni Mayor Richard Garin sang Miagao, no? Dugang nga mga impormasyon na may kang tanan sa bahin sang Miagao Church, and sa likod ko tong ano ang may ara sang medyo na damage gamay, no? So isa pa sa mga aton sining pamatian nga mensahe sa iyas ni pag-cover ni Paul, no, dito iya sa Miagao nga kasadiin pa dayon or nagahiwat pa until now, no, sang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa bahin sang mga banwa. only the plastering, the material nga nagkakas siguro sa kadugayon na ako nang nahulog, nag-peel off. So, upon investigation, mga columns, beams, trusses, in place na. So, therefore, we declare that the church is safe. It's June So tomorrow mga kaabyanan, ang aton sa iyang pagbanta na naman sa another exercise o na Territorial Defense Operations Exercise sa bahin naman sang Miagao, no, may ara nga senaryo nga nakalatag naman para nga magahimo sang assessment o kung ang ano bala ikasarang sang mga puwersa sang LGU kag mga national government agency with the Philippine Army and kaupod sini, no, Coast Guard, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, and Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno sa pagdepensa, no? May ara kuno nga gatingob nga mga pwersa mabakod, no? Makahatag sang manami nga resulta sa pagdepensa sang banwa o kun sang isla. Maghahatag ako na isang pila ka mga pahanumdom. Stand by. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers.
In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar sa bahay o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Philippine Standard Time, it's 2:54 mga kabyanan. Hingagawon ko ni ang aton sa niya pagkuha report mga kabyanan from JP Hervas. Ang aton sa niya nga paghibalo no sang pila ka mga update man sa inflation sa Western Visayas. Ako sa diin nagsaka na sa 6.8%. Japes, good afternoon. Good afternoon, Miss Bing. Sa pihak sa amat-amat kung taning nga paglubo sa presyo sa produktong petrolyo sa nagligad nga Mayo, nagsaka sa 6.8% ang headline inflation sa aton nga rehiyon sang nagligad nga bulan kung ikumpara sa 6.6% nga nabalhag sa nagligad nga Abril. Suno sa Philippine Statistics Authority o kung PSA Western Visayas, ang pagsaka sang inflation sang Mayo nga nagdangat sa 6.8%, tugas ang mas madasig nga pagsaka sang annual growth sa index sang food and non-alcoholic beverages nga nagdangat sa 5.7% halin sa 4.9% sang Abril. Ini ang ginsunda naman sang restaurant and accommodation services kag furnishing, household equipment kag routine household maintenance. Nakitaan man sang mas mataas nga inflation ang commodity group sang alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, health kag information and communication. Samtang mas maduwo naman ang inflation sa indices sang housing, water, electricity, gas and other fuels, recreation, sports and culture kag personal care and miscellaneous goods and services. Wala naman sang pagbag-o sa nanging inflation rates sang education services kag financial services. Sa mga probinsya, lunsa nagsaka ang inflation rate sa tanang nga probinsya sa rehiyon, magluwas na lamang sa probinsya sang Iloilo nga naglubo sa 7.2% halin sa 7.4% sa Abril, samtang ang Iloilo City nagapabili naman sa 6.0% ang inflation rate sini sa bulan sang Mayo kag sa bulan sang Abril. Parugyang karon sang aton nga PSA Western Visayas sa publiko, magkinot anay kag prioridad nga baklon ang mga labing importante nga kinahanglanon. Okay, so dapat amo gyud man ang i-advise Japes, magkinot bangod man sang mataas nga inflation sa karon, no? Meaning ang kapasidad mo pala magbakal. Yes, Miss Bing, oh. No, sang imo ya ang kwarta mo gamay lang, di ka di ka afford. So dapat kung ano lang gid ang need, hindi ang want. Yes, Miss Bing, no, magbakal sandig sa budget, hindi sandig sa cravings. Yes, correct. Report nagikan sa Philippine Statistics Authority para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you very much, JP Hervas, mga kabyanan, sa mga
Pathag naman tuhoy sa inflation and ang Philippine Statistics Authority, ang mga aton sa nga mga opisyales nga kung sa di nagapanugyan gid no magkinot for now kay hindi gid dapat gasto sang hindi daton masarangan kag ang aton ang gid nga kinahanglanon ang aton isini nga iprioridad. Thank you very much no sa mga nakatuto karon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo sa aton singa pagpangalagad. Talos ang inyo alagad mga kabyanan sa regular anchor ninyo si Paul Tarosa. Mga partners ko naman sa technical side sa studio si Roy Louis Kaipang. Sa bahin sa transmitter si Bong Aventura. Standby sa mga local programs mga kabyanan. Ang sunod nga pungko ang ISAT o kung Hello ISAT U alas 3 tubtob alas 4 and also later on ang alas 4 nga program ang Headliners Boss. Ako si Bing Pabiona. Salamat. Pilipinas, maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.